Okay. Clear naman yan na if the mayor-elect cannot take the oath and assume office, or assume office, dalawa yan, di ba, na magkaiba, tulad na explain ko, hindi, ang vice mayor takes over. Okay. Pag yung vice mayor eventually becomes not only acting mayor, but the mayor itself, kasi kailangan 6 months, ano na siya, may limit din. Hanggang November 15 eh. Tingin ko, November 15, he has to take his oath, yun na eh. Pag hindi niya na-take ng oath, si basta na talaga yung magiging mayor. Okay. And then the first councilor, number 1 councilor, becomes the vice mayor. Pero tanungin ko lang, kung sakaling hindi bigyan ng clearance ng ICC. So, maliwanag yun mga pre, sa loob ng 1 buwan, pag hindi naka-take ng oath si Digong, si Basti na po ang magiging mayor ng Davao City at yung councilor magiging vice mayor yun. So, paano na yun? I think yung galaw ni Digong diyan sa ICC ay limitado lang, no? Limitado lang po. So, paano na yon? Yung binuto nyong si Digong na gusto nyong maging mayor, hindi rin pala magiging mayor. Kasi tinitingnan ko po yung sitwasyon eh. Kasi hindi po basta-basta yung ICC. Limitado lang po yung galaw ni Digong doon. 'Di ba? Limitado. So, paano na yan? Paano na yan, mga DDS, yung bumoto kay Digong? Anong mapapala nyo dyan ngayon? Anong mangyayari dyan ngayon? 'Di ba? At syempre, siya yung pinili niyong mayor, papaano niya magagampanan yung trabaho sa loob ng 6 months? Syempre, maraming pipirmahan yan. Bilang isang mayor, busy ka, marami kang pipirmahan, aaprubahan, o paano niya gagawin yun? Di mapapag-iwanan naman po yung Davao. Mapapag-iwanan na naman nang dahil sa maling desisyon ninyo. Mali yung desisyon nyo eh. Diba? Paano na yan? Titigas ng ulo eh. Diba? Hindi kasi ginagamit yung isip. Dapat mag-isip-isip din. Diba? Ayan po yung bibigyan natin ng reaksyon ngayon. Kasi ako po sa tingin ko, si Basti Duterte po ang magiging mayor ng Davao City. Yan po yung nakikita ko dyan. Kasi si Digong, tagilid si Digong ngayon. Okay? So, yun po yung bibigyan natin ng reaksyon. And of course, itong patungkol po kay Sara Duterte na yung pagbagsak, yung kumbaga pagbagsak ng DepEd. Bakit? Dahil sa panahon po ni Sara, nung siya yung DepEd secretary diyan, wala pong ginagawa. 'Di ba? So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Di naman totally bumagsak yung DepEd. Medyo yung mga kabataan lang po yung naging kawawa, 'di ba? So, yun po pag-usapan po natin yan mamaya. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan kung bago ka pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay, so yun meron din po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag nyo pong kalimutang i-follow, okay? Sama-sama po tayo sa Facebook at syempre sa YouTube. Meron din po tayong Timbirador. Sa mga bago po nating subscriber dito sa ating YouTube channel, ayun maraming salamat po. Siyempre, bago kayo mag-subscribe, ring the notification bell para maging updated po kayo lahat sa mga uploads natin. Diba? So, eto na mga pre, wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na po natin ito. Partner, mayroon tayong makakausap tungkol pa rin dito sa yung nangyaring eleksyon. Isang constitutionalist, constitutional lawyer, former dean ng Ateneo of Kasi ang title dito, kaya bang pagsilbihan ni Digong yung Davao City? Ngayong mayor siya pero nandun siya ngayon sa sa ibang bansa. Kaya ba niyang magtrabaho? Siyempre hindi. Yan yung pag-uusapan dito ngayon. At ang tanong dito, sino ba talaga ang magiging mayor ng Davao? Si Digong ba talaga o si Baste? Okay, tuloy. School government. Walang iba kundi asuki na rin dito sa Teleradyo Serbisyo si Attorney Tony Lavinia. Din Tony, good morning. Magandang umaga po, sir. Good morning. Magandang umaga sa lahat. Sa lahat na rin nakikinig. Okay, maraming salamat din Tony At unang gusto kong tumbukin kasi syempre marami na yung mga analysis tungkol dito sa nakaraang eleksyon. Yung tungkol dito, di ba, overwhelming yung victory ni former President Digong dito sa Davao at ang layo ng boto niya, halos mahigit 500,000 yung lamang niya doon sa kalaban niya na si Carlo Nograles. Pero because he is at the ICC, nasa detention facility, ano ho ba ang nakikita niyong, let's say kasi kailangan daw mag-administer siya ng oath. Can he take his oath? Kayo bilang isang constitutionalist, may problema doon, di ba? Opo, at siguro para malinaw, malaking problema. Mapapag-usapan po yan dito. Ito ang step
na kailangan gawin. Una, proclamation. Hindi siya kailangan nandito para sa proclamation, pwedeng gawin yon. Ako nga, baka na-proclaim na. Definitely this weekend, maproproclaim na yan. Wala namang question na nanalo siya. Pangalawa, kailangan siya mag-oath-taking. Dalawang kondisyon yan. Sa tingin ko, kailangan mag-oath-taking siya before a Filipino official, kahit barangay captain, so kailangan authorized official. So kailangan sila magdala ng barangay captain doon, o ng kahit vice president, pwede rin. Na ano. Pero ito mahalaga, kailangan tingin ko sa interpretation in Filipino soil. Diba? Hindi ka pwedeng mag-oath-taking sa banyagang bansa. Yun nga, foreign country. Okay. So maliwanag po attorney po yung nagsasalita dyan. So bawal kang mag-oath-taking doon sa sa The Hague. Bawal din online. Baka sabihin nyo, high-tech na ngayon maliwanag po yun Kaya may nakikita din ako sa Facebook na si Digong daw ay nakabalik na ng Pilipinas. Katatanga talaga, no? Basta lang may ma-upload sa kanilang reels, panlilin lang. Diba? Ginagamit na lang nila si Digong para yung kanilang engagement dyan sa Facebook tumaas. Diba? Pansin nyo po yun. At ang dami naman po nalilin lang, uto-uto. Ito, latest to na balita. 6 hours ago. Ibig sabihin, si Digong po ay nandun sa The Hague. Hindi po nakauwi ng Pilipinas Okay, yung mga fake news dyan, ingat-ingat kayo. Baka kayo yung susunod na madali ng NBI. So yan ang problema. Ibig sabihin, kailangan pumayag una yung Philippine government, pwede sa Philippine Embassy sa Philippine Embassy is The Hague, that's Filipino soil. Napakagaling ng ating ambassador doon, si Ed Malaya, very professional, no? So kung sasabihin ni President Marcos, payagan mo yan, pwede siya pumayag, di ba? Okay. Utos yan yung ganyan desisyon. Pero ang tanong dito, si PBBM ba papayag sa oath-taking ni Digong? Feeling ko hindi po. Di ba? Hindi papayag yan si Pangulo. Nandun na Diba? Feeling ko lang hindi. Sabi nga ng lawyer na to, napaka-weak naman ni PBBM kung papayagan niya pa ito. Na kay PBBM po, yung desisyon ngayon. Diba? Na kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako, sa tingin ko, hindi papayagan yan si Digong ni PBBM. Okay. Pero kailangan din pumayag yung ICC. Yun ang problema. Papayagan lumabas at magpunta sa yun ang critical, yung ICC. Walang president, they have not done that, di ba? They have not done that. So, at yan ang malaking kailangan harapin ni And then pangatlo, kahit naka-oath-taking ka, kailangan mag-assume office. Yung pa. Sa first day of office, pipirma ka na, I'm now assuming the office. Okay. Diba? Ikaw na pipirma lahat ng dokumento, ikaw na mag-decide, lahat budget at lahat. Hindi talaga niya magagawa yan hanggang nasa The Hague siya. So, paano? Dapat nasa Davao ka talaga. Diba? Paano mo magagawa yan? Yung action mo sa The Hague, galaw mo, limitado lang. Ang pwede mo lang kausapin dun, yung lawyer mo. Diba? Hindi mo pwedeng kausapin yung kung sino-sino. Di lawyer lang talaga. Ngayon dyan, magkaroon ng acting mayor. Yung kanyang anak, si Baste. Acting mayor. Si Baste ang gaganap pa ring mayor. Acting mayor. And then, within 6 months, kung hindi pa rin nag-taking si Digong, or lalo na, syempre, mahigpit doon sa The Hague, di papayagan ng ICC, lalo na kung hindi pa papayagan ni PBBM, talagang yung magiging mayor na po ng Davao City, ay si Baste. Wala na. Yun na talaga. Diba? Galing pumili ng mga DDS ang tanong, sa loob ng naging mayor si Baste dyan sa Davao, nag-improve po ba yung Davao? Yun po ay tanong, Ang vice. Okay. Anong nagawa ni Baste sa Davao? Sige, nagtatanong tayo. Comment nyo. Okay, so ibig sabihin, in the meantime, na kunyari hindi siya makapag-assume, dahil nga nandun siya, nakakulong siya, pwede ba si Baste? Pero siguro, sabi nila kasi ng COMELEC, they will leave it to the DILG Kung sino, para at least hindi naman, in fairness ba, dun sa mga constituents sa Davao? Oo. Yeah, of course. DILG ang mag-determine yan. For legal lang yan, no? Walang uncertainty dyan, di ba? Okay. Clear naman yan na if the mayor-elect cannot take the oath and assume office, or assume office, dalawa yan, di ba, na magkaiba? Tulad sa explain ko, hindi, ang vice mayor takes over. Okay. Pag yung vice mayor eventually becomes not only acting mayor, but the mayor itself, kasi kailangan 6 months, na siya, may limit din. Hanggang November 15 Tingin ko, November 15, he has to take his oath, yun na until, November 15. Pag lumagpas pa doon, wala na talaga. Wala na, hindi na. Si Baste na talaga mayor dyan.
hindi niya na-take ng oath, si Basta na talaga yung magiging mayor. Okay. And then the first councilor, number 1 councilor, becomes the vice mayor. Pero tanungin ko lang, kung sakaling hindi bigyan ng clearance ng ICC na mag-take ng oath kahit sa Philippine Embassy sa The Hague, would this be a problem? At tingin nyo, yun ang kailangan harapin? Hindi siya maka-oath. Oo. Hindi siya maka-oath. Oo. So tapos na yung boxing doon, di ba? Okay. Yari. Sakit na naman yung ulo ng mga DDS nito. Magagalit na naman to sa ICC at sa Pangulo ito mga supporter ni Rodrigo Roa Duterte. Nako! At that point, syempre they will still wait until 6 months. But after 6 months, talagang ano na siya, hindi na siya pwedeng maging mayor. Pero based on your, let's say, lalim sa sa legal aspect ho ng so this is the first time kasi na nandyan sa foreign country, di ba, ang ginagawang paglilitis. Pero tingin nyo ba may posibilidad that the ICC will grant that he can take his oath sa Philippine Embassy? Oo. Hindi siguro, tingin ko. Based on your expert opinion? Yes. Yeah, I don't think so. Okay. Pero kasi, di ba, otherwise lahat ng mga prisoners na may ganyan, di ba? Manalo ka lang ng eleksyon para makapunta ka sa embassy mo, di ba? So problematic yan I think pwede magdagdag ng senaryo. Sige. Pwede rin na dumalaw halimbawa si Vice President Sara, tapos mag-oath siya kay Vice President Sara doon sa ICC, di ba? Okay. Hindi naman siguro siya mapipigilan doon. And then pupunta ng Supreme Court yan. Was that a valid oath? Kasi hindi siya ginawa sa ating bansa, sa ating bayan. May problema kasi yan, di ba? Kasi halimbawa, huwag nila si Duterte kasi controversial siya. Any official, any candidate, di ba na, halimbawa si Teve, yung nasa Gamo, di ba? Istimor siya, naka-asylum siya doon, di ba? Tumakbo siya, di ba? Nanalo siya. Payagan ba natin siya mag-oath sa Istimor, di ba? Medyo malabo yun, di ba? Medyo malabo yun. If you allow anyone who wins an election to take oath in a foreign country, that is malaking problema yun ang dami nating mga Yes? Tsaka attorney, di ba bukod doon sa mga legal issues na pinag-uusapan natin, siguro lagay natin doon sa perspective lang na nagawa lahat, hanggang sa nakapano pa siya, napayagan siya and all, pero yung pag-function mo, yung pagtupad mo ng tungkulin mo bilang mayor, hindi ba maapektuhan din, lalo kung nakakulong ka sa dahig? Paano yung mga kailangan dokumentong pirmahan? Paano yung mga policies ay patutupad? Di ba? So for sure, hindi siya maka-assume ng office. Okay. Diba? Yun ang third stage ng pag nanalo ka, proclamation, oath of office, assumption to office. Yan, you can only assume office if you're in the office, di ba? Basically. Kasi, di ba kahit nasa Pilipinas ka, kahit wala ka sa opisina, you have to, di ba, wala ka sa Davao, di ba, nasa Manila ka, you have to have OIC or an acting mayor. Ganun yun. Doesn't even have to be in the Hague, di ba? Anyway, ako, naniniwala ako na plano rin to ng mga Duterte na halimbawa, tatakbo si Basti ng pagka-vice mayor. Kasi kung feeling ko lang pag tumakbo si Basti ng pagka-mayor, matatalo ito. No, kasi subok na ng taga Davao kung paano siya magserbisyo diyan, kung ano yung mga nagawa niya, pero kasi medyo malabo pa wala talagang klarong nagawa, di ba? Kaya ang ginawa siguro niya, nag-vice mayor siya, and then ang tatakbong mayor, tatay niya. Kasi parang syempre, alam na nila na pag nahuli yung tatay niya, within 6 months, hindi nakapag-oath si Digong, siya pa rin ang magiging mayor na. Siguro, ganun yung plano ng mga Duterte. Well, kung ganun yung plano nila, success. Success. Kaya nga lang, yung mga bumoto, nag-i-expect yun na si Digong talaga yung magiging mayor dyan. Wala. Nga. Kasi ako po feeling ko lang kung si Basti pa rin yung tumakbo noon pagka mayor, matatalo po talaga, no. Pero dahil si Digong nanalo, dahil hindi naman magagampanan ni Digong yung pagka mayor, si Basti pa rin. Wala pa rin kayong magagawa. Yung mga ayaw kay Basti diyan, pero gusto lang si Digong. Basti pa rin mayor nyo ngayon. 'Di ba? Ano kasi kayo, yung di rin kayo nag-iisip. Oo, 'di ba? Dapat kasi eto yung gagamitin, eto. Ayaw nyo kay Basti, gusto nyo kay Digong, pero tingnan nyo, wala naman ding magagawa si Digong kasi nasa dahig naman. Alam nga namang sino pang magiging mayor diyan? Walang iba kundi yung anak. 'Di ba? Bobo talaga tong ibang DDS talaga. Hindi ginagamit yung utak. Kasi alam mo naman ngayon, partner, attorney, baka sabihin nila, hindi, medyo moderno na tayo ngayon, digital na, pwede naman siyang mag-function, pwede naman via the internet, pwede niyang i-address yung mga kababayan, yung mga messages niya and all, di ba? Hindi naman siya pwede even that ICC, di ba? Wala naman siyang unlimited email. Limited galaw niya. Hindi nga siya nakaka-function. Limited lang yung galaw dun sa loob. Bawal nga yung internet dun Pero doon sa dahig, may computer daw po doon, pero wala siyang internet. Bawal.
Okay? Kasi ayon nga ng lawyer ng ICC, ano lang, may computer siya doon, pwede na yung buksan, pwede nang gamitin, pero walang internet. Bakit? Para mapag-aralan daw po ni Digong kung ano yung mga kaso niya. Pwede niya makita doon, pwede nang pag-aralan. Yun yung purpose doon. Okay? Walang cellphone, pero may TV yata. Oh. So paano? Anong gagawin? Medyo boring yung buhay. Di ba? KO! Communicate with the lawyers. Oo, yun na nga eh. So talaga, definitely hindi siya makakapag-assume. Pero yung unahin natin, himayin natin, kasi sinabi nyo yung clearance ng ICC, kuya, allow siya mag-oath, no? In the absence of an oath Iniisip ko, 30 years kang makukulong doon, tapos 8 years old ka na. Parang wala na ka ng pag-asa niyan, no? Boring na yung buhay mo. Sa bagay, kasi may kasabihan naman tayo, nasa huli talaga yung pagsisisi. Kung mayabang ka noon, talagang ano mo yan, aanihin mo yan. Diba? Yung mga kayabangan, mga ganun. Aanihin mo yung mga pang-aapi. Nasa bandang huli, yung ganti ng itaas. Diba? Imagine, bihira na lang po ngayon na merong tao na umabot ng 100 o kahit 110 years old, bihira na lang. Si Enrile umabot 102 na yata, 101. Pero, si Digong, 80 years old na ngayon, tapos plus 30 years, 110. Wala na. Masyado na matanda si Digong eh. 'Di ba? So medyo mawawalan ka ng pag-asa niyan pag nasa loob ka na kasi siyempre imagine 30 years pa yung bubunuin mo dun sa loob. Hindi mo man basta-basta malulusutan yan. Hindi, mananalo ako dito kasi ganito, ganyan. Ang daming ebidensya. Anong mga lulusutan yan? 'Di ba? So medyo hindi ko alam kung paanong nararamdaman ni Digong ngayon, kung nagsisisi na ba o tuloy pa rin yung kayabangan. Hindi ko lang alam, no? So, ayan, tuloy natin. Taking talaga. Let's say elected official nga siya na nakakulong siya ngayon doon, na foreign country may jurisdiction ngayon sa kanya, in the absence of an oath, para malinaw lang, hindi siya pwedeng manumpa, hindi siya pwedeng mag-assume. Ganon? Assume. Hindi siya mayor. Oo, so mayor ganon. Elect siya. Okay. So DILG should step in. Okay, sige. Oo. Again, ganito yan. Before siya ma-proclaim, presumptive mayor siya, di ba? Okay. Presumptive mayor. Pag na-proclaim siya, mayor-elect. Okay. Pag nag-oath siya, mayor na siya kasi nag-take siya ng oath as mayor, di ba? Pero hindi pa siya nag-assume into office. Correct, nag-oath pa lang. Nag-take pa lang ng oath. Kailangan pa siya pumunta sa opisina to assume office. Okay. Paano nga pupunta sa opisina? Marami palang proseso. Maraming proseso. Kahit nakapag-oath ka na, may isa pang proseso. Kailangan mo pang pumunta sa opisina. Paano yan? Diba? So kaya nga, di ba kailangan for him to take an oath, lalo na kahit sa Philippine Embassy na within that din sa Netherlands din, kailangan din may clearance ng ICC. Sabi nyo, mukhang malabo na ibigay ng ICC yung clearance. So kung wala nga yung oath na yun, I doubt strongly. I doubt. And I doubt if Marcos will allow, di ba? President Marcos will allow na mag-take ng oath doon sa Philippine Embassy. So kumbaga doon sa second level, wala na agad doon sa pag-take ng oath. Diba? Existential war ito between Marcos and Duterte, di ba? Oo. So parang I cannot imagine. Parang napaka-weak naman ni President Marcos if he allows that, di ba? Pero moving forward, the way you see it, parang somehow parang walang effect yung pagkapanalo rin niya kung wala rin yung oath. Di ba? Hindi isa-sanction ng ICC or ni President Marcos. No, may effect siya. Walang legal effect, di ba? Walang pero politically malaki. Even sa case, kahit paano, di ba? Walang legal effect. Sa pagkapanalo ni Digong, walang legal effect. Pero political effect, malaki. Okay. Persecution. Legally walang effect din yan for political, di ba? It's not a legal effect. It's a political effect. Okay. And siyempre it will sway public opinion, di ba? If ever na para sabihin persecuted siya, and it will matter most. Malaking bagay pa rin na nanalo siya. Okay. So it will matter also in the impeachment trial, pero ibang usapin na yun sa impeachment trial ng kanyang anak si Sara. Pero idugtong na natin part na nabanggit mo na yung impeachment trial. Mabilisan lang, Attorney Tony. Your reaction, mas doon sa nangyaring eleksyon, yung mga tatayong prosecutor doon sa impeachment trial, plus Senator Laila de Lima, former Senator Laila de Lima, Chel Jokno, mas nagiging malakas ba itong prosecution team? Super. Kasi, sorry pero tinignan ko lahat ng mga ibang managers. Tawag natin managers. Okay. Walang may experience doon ng trial until pumasok si de Lima, si Chel Jokno. Yari, nandun si Jokno at de Lima. Ako. Okay. So, malaking bagay yun. They're part of the team. Okay. Sige ho, Din. Maraming. Brilliant. So, yun mga pre, no? At nakita po natin sa napag-usapan po dito ngayon sa balitang ito,
si Digong po ay malabo po talagang maging mayor ng Davao City. So ako'y naniniwala po na si Basti pa rin po yung talagang magiging mayor ng Davao. So ano kayang reaksyon ng mga DDS dito? Sasama na naman yung loob nito. Masama na naman yung loob. Bakit sasama yung loob nyo? Huwag sumama. Si Basti anak din naman ni Digong Oh, bakit masama pa rin yung loob nyo? Diba? Sa loob ng 6 months, kapag hindi nakapag-off-taking itong si Digong, sa loob ng November 15, ay si Basti na po ang papalit ng magiging mayor ng Davao City. Ayon po dito sa binibigyan natin ng reaksyon ngayon. Klaro po yan Oo. Good luck mga DDS. Hindi kasi nag-iisip Useless yung button nyo. Useless. So, anyway mga pre, ito ngayon, bigyan po natin ng reaksyon. Itong patungkol naman po dito kay Sara Duterte. Ayan basahin po natin ito. Ayan sabi ng mga panatiko niya, matino daw si Sara Duterte at gusto pa siyang gawing presidente. Ayan pero kung titingnan ang mga numero at ang kanyang performance bilang kalihim ng Department of Education o tinatawag na DepEd, palpak ang kwento. Naku. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, malinaw na sektor ng edukasyon ay mas naging problema kaysa solusyon. Kung ito ang matino, ano na lang ang itsura ng palpak? Sa pagpasok ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary, maraming Pilipino ang nagtaas ng kilay. Papaano ba naman? Wala siyang background sa edukasyon. Ngunit tila ipinasa sa kanya ang napakahalagang posisyon. Ngayon, makalipas ang ilang taon, malinaw ang resulta. Isang administrasyong naliligaw pagbagsak at walang edukasyon. Kung performance ang pag-uusapan, hindi ito matatag kundi matagtag. Alam nyo kasi, simula po nung naging DepEd Secretary si Sara Duterte, napansin ko po sa mga estudyante, alam nyo, nagiging bastos na po. Nagiging bastos. Karamihan po, hindi man po lahat, pero karamihan. At hinahayaan po ng mga teacher nila yung kanilang pagiging bastos. Example ko na lang sa inyo, yung muka ni PBBM, pinalitan ng muka ni Digong. Hindi na naman presidente si Digong. Matapos palitan yung muka ni PBBM, pinunit pa po. Nag-viral po yun sa Facebook. Pinunit pa po yung muka ni PBBM, picture ni PBBM. Diba? Nagiging bastos po ang mga kabataan simula po nung naging Vice President at naging DepEd Secretary si Sara Duterte. Bakit? Kasi ang maririnig naman po natin sa kanila, yung pagbabanta, pagmumura, na-adapt po kasi yun ng mga estudyante talaga. Naakala nila cool ka pag ganun. Ako, okay lang, magmura ka, murahin mo yung karapat-dapat, pero yung nararapat at karapat-dapat murahin. Pero yung presidente ng Pilipinas, mumurahin mo, babastusin mo, walang hiyain mo. Na-adapt yun ng mga estudyante. Yung ginagawa ni Sara, akala nila cool. Wala namang... Ang tanong, meron ba dito? Sa pag-aaral ninyo, makakatulong ba yan? Yung mga kabastusan ninyo? May maitutulong ba yung pagiging bastos ninyo? Wala lang, cool lang. Magtatawanan sila. Di ba? Yeah, pinunit yung mukha ni PBBM. Galing talaga. Yun lang. Pag-uwi bahay, gutom. Ano ulam? Anak, wala pa tayong bigas. Mahal kasi yung bigas ngayon. Ma, may 22 na bigas dun, ma. Bili tayo. Nakinabang ka rin sa programa ni PBBM. Ampas lupa ka. Nimal ka. Diba? Yan po, sabi ko nga, malaki po ang naging epekto simula nung naging DepEd Secretary itong si Sara Duterte. Mga laptops, nabubulok. Overpriced pa. Diba? Overpriced. Yung mga laptops. Bakit ganun? Andin kung gagamitin mo, di umano'y naglalag. Pero yung presyo, ang pagkakaalam ko, nasa 40 ba? 40,000 to 50?
Tama po ba? Paki-correct nga po ako. Comment nyo. Kasi eksaktong presyo, hindi ko alam. Pero alam ko nagre-range ng ganun eh. Diba? Oh, ay nangyari. Oh, tapos kami bilang mga magulang noong pasukan ha. Siya pa yung DepEd secretary noon. I think kakababa niya pa lang or kakababa niya pa lang yata noon. Oo. Ang nangyari? Kami mga magulang nagpaganda ng eskwelahan. Public school ha. Alam ko bawal yung mga magulang mag-ambag ng mga gamit. Pero ginawa na namin yun. Bakit? Ang pangit ng school eh. Walang improvement, sira-sira, kulang sa electric fan. Diba? Diba dapat sa DepEd na yon? Pero nagkaletse-letse po ang DepEd simula nung naupo si Sara dyan. Marami nga akong nababasang komento, nilimas di umano yung budget. Kaya pala yung paaralan dito sa amin, kami na po yung nag-initiative para po mapaganda ito. Akin yung pintura, sa kanila yung electric fan, yung upuan, yung pag-repair, lahat-lahat na po. Diba? Mga magulang po ang nagsama-sama para mapaganda ang mga paaralan. Anong nagawa ni Sara Duterte bilang isang DepEd secretary? Oh, wala po. Mga magulang po ang may nagawa. Bawal po yun, kung tutuusin. Pero no choice na eh. Papayag ka ba mag-aaral yung anak mo dyan sa public school tapos pangit yung paaralan? Oh, syempre bilang tatay, nanay, ay hindi, pagandahin natin yung school ng mga anak natin. Magtulungan tayo. Kasi si Sara Duterte wala namang ginawa. Sabi niya, mahal niya yung mga kabataan, hahawakan yung ulo. Yun ba yung pagmamahal? Hahawakan mo lang yung ulo, tapos sabay picture. Mahal mo na yun? Hindi ganun. Ang pagmamahal sa mga kabataan, dapat suportado mo yung kanilang pag-aaral. Concerned ka na, oy, dapat maganda yung room nito, maganda yung mga kagamitan sa school. Dapat ganun. Yun yung pagmamahal sa mga kabataan. Hindi yung hahawa ka lang sa ulo, picture, mahal mo na yung bata, tapos nakasmile ka. Ah, plastic. Plastic! Diba? So, anyway, mga pre, yun lang po muna yung ating video ngayon. Siyempre, no? Bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan ha, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Ayan, siyempre mga pre, meron po tayong Team Birador. Ayan Facebook page po natin yan. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At eto yung pinaka-importante, ring the notification bell para naman po updated kayong lahat sa mga uploads natin. O, diba? At sa mga bago po nating subscribers dyan, maraming salamat po sa inyo lahat. So, ayan, hanggang dito na lang po muna yung ating video. Kita-kits po tayo sa susunod na video.